po natin ng maigi. Kasi pag naintindihan po natin, very smooth lang po ang submission ng ating application. At iwas disapprove or downgrading ng inyong license application. So pag nag-sign in po kayo, just enter your account. Yan. So ito po yung na-create natin account. Just enter your email address and then the password. And then click on login. Okay. So para mas maintindihan niyo po yung ating discussion, I'm encouraging everyone kung sino po dito yung may mga device or may mga laptops or nga na pwede makakonect sa internet, just access our pickup portal, okay? And try to log in using this sample account or dummy accounts para ma-appreciate nyo po kung ano yung dinidiscuss ni Sir Mark. And then, kung may mga existing na po kayong account, okay lang po siya. I-log in nyo lang po para masundan nyo po yung ating discussion. Okay, I'll give you 2 minutes para ano po, i-log in nyo po yung ating credentials, itong example. Yes po, pwede po sa cellphone or sa tablet. Basta nakakonect po sa internet. So pag nag-login po kayo, just explore kung ano yung pickup portal natin, mag-accomplish po kayo. And huwag nyo lang pong ipo-proceed sa payment. Kasi bawas sa account nyo po yan, sa sweldo nyo po yan. Pagtuloy-tuloy, bawas po yun. Kasi automatic po siya. So far, may mga questions po ba kayo, clarifications, ano po ba mga inyong naiisip na katanungan, o gumugulo sa inyong isip? So far, wala pa naman po. Hindi pa naman po lupang inyong mga kaisipan. Sir, sige, si ma'am. nalang ko yung pangutanan, sir, ba, kanang, ang nag-apply man ko dati, ang nag-apply man ko dati sa pickup na engineer kay naglakaw na, naghawa na sa ilang pambuo ko. Tapos ang gamit niya na account is Yahoo. Hindi na mo mailisan, di ba, sir, kay one account, one company only. So paano yun, sir? So, actually, hindi ko naintindihan yung sinabi ni ma'am, pero Miss Empart na naintindihan ko. Ibig sabihin, yung tanong ni ma'am is, iba yung, okay lang yun, nag-gets ko naman po yun. Okay. So, may luma po kayong account dati na na-create, right? Yes po, yung iba yung nag-apply. Iba po yung nag-create nun. Ngayon, nawala yung nag-handle nun. Alis na, umalis. Malis. Naglayas or baka nagalit. Or Hindi nasyuluhan. Hindi nagkaintindihan sa sahod. Yan. So, paano nyo mariretrieve yung account? Or gusto nyo pong palitan, right? So, pwede po siya na i-request sa amin na palitan. Just provide your new account, your new email address. And then, sulat lang po kayo sa pickup@construction.gov.ph. Mamaya po, yun po yung email address namin. So, include nyo lang po yung request letter ni Amo, ni proprietor, na sign na ito po yung aming bagong email address na gagamitin for our pickup portal. Okay? And then, just provide a valid
government issued ID ni amo or proprietor, and yung previously issued license ng inyong firm. Just the 3 documents. Bakit po kailangan itong mga documents na ito? Kasi we need to verify na kayo po or legit po yung request for change ng inyong account. Okay, ulitin ko po. Ito po yung requirements natin. To retrieve your account sa inyong Pickup portal, you need a signed letter requesting to change or retrieve your account, signed by the authorized managing officer or proprietor, and then include the valid government issued ID ng amo or proprietor, and if applicable, yung last valid or last issued contractor's license ng inyong firm. Just the 3 documents. And then, send nyo po siya sa aming official email address na pickup@construction.gov, as in government.ph. Okay? So, kailangan namin ng itong tatlong documents na to para ma-fully verify namin na legit ang inyong request for change or retrieval ng Pickup portal account. Okay po? So, huwag niyo pong hayaan na maging hostage kayo ng nakaraan. So, madali pong remedyohan yan. Okay. So, hopefully nakapag-enter na kayo ng inyo po, na-enter niyo na po itong mga sample or dummy accounts. And then, let's dig in sa ating application submission. So, I know some of you may mga license na or nakapag-fill out na or renewing na sa ating portal account. So, for the sake of everyone, back to basic tayo. So, balik tayo sa new regular license. Okay? So, next. Yan. So, imagine niyo na lang na new applicant ulit ako. Okay. Just click on the regular license and then the new license menu. Okay. Doon po sa mga nakapag-enter ng account, sundan niyo lang po. Okay. So, ang una-una niyo po makikita sa inyo pong account is, sa inyong application, is the contractor's general information. Actual fill up o pickup. So, doon po sa sign up stage kanina, ito po, dito po magre-reflect yung inyo pong in-enter fill na up company online or o firm pickup. as per your DTI or SEC documents. Okay? Please take note na in this stage ng inyo pong application, hindi nyo po may-edit ang inyo pong company name. Kaya sabi ko nga po kanina, ulitin ko, kung ano po yung nasa inyo pong SEC or DTI, yun lang po ang ilagay ninyo na company name. Okay? Bawal ang dagdag, bawal ang bawas. Okay. Sa contractive fiscal year naman, kung ano po yung latest dyan, just select lang. Wala naman po siyang bearing sa inyong application. It's for our reference lang naman din. Kung ano po yung last application nyo. So anything or kung ano po yung nandito sa contractive fiscal year, as much as possible, yung latest ang inyo po i-select. Okay? And then sa type of firm, dito sa type of firm, okay, by the way, kung ano po yung sinelect nyo po na organization type, for example, corporation, yun po yung mag-a-appear na requirements for your license application. So, kung sole proprietorship kayo or sole proprietors kayo, yun na po yung mag-a-appear pag sinelect nyo po yung sole proprietorship. Kung ano yung applicable na requirements for that specific organization type. Okay. Sa equity naman po, specifically sa mga, syempre, pag sole proprietorship, definitely 100% Filipino. Okay? So, ang ilalagay nyo po is 100% din sa Filipino portion and sa right side, 0% for the foreign equity. How about naman sa corporation? Same din po.
For example, kung you are a 100% Filipino corporation, just enter this 100% dito sa ating Filipino part, and sa foreign equity naman po is 0. Let's say naman po, may foreign equity yung inyong company. Let's say 60% Filipino or 40% American na lang. So, dito po sa Filipino portion, just enter, let's say, 60%. And then sa foreign equity, just enter 40%. So, yun po ang, ano natin, ang procedure natin kapag may foreign equity po ang inyong company. Okay? And of course, kailangan nyo enter yung, yung inyo pong business address, yan. And then, telephone number, and mobile number. Okay, please take note kung ano po yung valid na, na mobile number and telephone number. Please enter it correctly. Okay? And then, bawal po yung gawa-gawa. Kasi, paano namin kayo kukontakin or let's say interview or scheduling ng different notification or sending ng notification kung mali-mali po yung nilagay nyo rito na number or gawa-gawa. So please enter your valid and correct telephone number or mobile number. Mark, Yes, sir. yung sa ownership mo, kasi kung anak mo ba, dati Filipino, then naging abroad na, ibang citizen na, foreign na yung share niya. Ano po yung citizenship niya, sir? Dual po ba? Hindi, Australia. Mas right. So, ano yun, sir? So, may foreign one. Kung dual, okay lang. Kung dual, okay lang siya. So, kung Nare-retain ko yung pero kung dual, foreign yun. So, may effect sa equity, sir. So yung question ni sir kanina kung let's say nagkaroon ng changes sa citizenship ng one of your stockholders, may effect ba siya sa ating equity? Yes po. Kung let's say hindi siya naging dual citizenship at naging from Filipino to let's say Australian, so ang ilalagay na po natin doon sa ating equity is meron na pong foreign equity which is for example 40%. Ganun. Pero kung let's say dual citizenship naman po siya, syempre may Filipino person pa rin, Filipino portion pa rin naman, actually Filipino pa rin naman po siya. So 100% pa rin naman po ilalagay natin doon sa equity kanina. So you don't need to change it to 60-40. 60-40. Clear po ba? Ayan. Okay, so ito yung pinaka-important na portion ng ating application. So we have here the category. And syempre, assess nyo muna before kayo mag-apply. Assess your qualifications, anything else, your net worth, your financial, your technical, your overall credit points. I-assess nyo po siya before kayo mag-apply for specific category or bago kayo mag-select ng any category here. Okay? Kung let's say, ang nilagay nyo po kasi dyan, quadruple A, pero in the act, okay, so balik tayo. So let's say, ang sinelect nyo po sa application ay quadruple A, pero ang qualification nyo sa actual is pang category D lang. So may effect po siya sa